Naida? Opo, pero kayo po ba yung nanay ni Ana? Hindi ako, yung kaibigan ko sa Safe Haven. Nagawa ko na. Tapos na. Hello? Lola, nakatulog po kasi kami. Tapos papagising namin, ka-flatline na po si Lolo. Pag namatay si Lolo, kayong dalawa sisisihin ko. Kailangan nating i-monitor siyang maigi para malaman natin kung may effect yung incident sa kanya. Oh my... What do you mean he's alive? Kala ko okay na. Mali ka bang mabubuhay pa siya? Ang kakapal ng mukha niyo na bumalik dito pagkatapos ng ginawa niyo kay Uncle! Kaya umalis na kayo! Walang makakaalam ng nangyari ngayong gabi. Dahil sina Ana at Karen ang kusang lumayas dito. Naiintindihan niyo? Dapat si Lola ang tawagan yan. Pero Karen, paano natin tatawagan si Lola? Di ba kinuha yung cellphone natin? Tinago ko. Lagot yung silot sa ginawa niya sa atin. Where's Auntie? Nasa kwarto nagpapahinga. Umuwi na lang muna kayo. Ako na bahala magbantay dito. Sina Ana at Karen po. Wala na sila sa bahay. What? They blamed themselves for what happened here. So ayun, umalis sila. At hindi na nagpabigil. Kuya, salamat po. Sige. Ayan. Tawagan na natin si Lola. Lola? Huwag na kayong tatawag dito. Ang kakapal ng mukha niyo. Kalimutan niyo na kami. Lola? Karen, anong sabi? Pwede na daw tayong bumalik sa bahay? Binabaan ako agad eh. Pero parang galit siya. Hindi nga ako pa nagsalita eh. Ano na yan? Hindi ko alam. Auntie, pinahuwi ko muna sina Nina at Aldrin. Ako muna magbabantay sa inyo ngayon. Parang unahin ko yung cellphone ko. Tumawag ka. Wala akong tumawag. Auntie, get some rest. Tingnan niyo bukas. Wala nang problema ninyo. Magiging maayos ng lahat. Sana nga ganun lang kadali. Hindi nawala yung mga gamit ni Karen dito. Nanggaling na rin ako sa kwarto ni Ana. Wala na rin doon yung mga gamit niya. Totoo kaya lumaya sila? Saan naman sila pupunta? Eh si Ana nasa probinsya na yung nanay niya, tapos si Karen wala namang ibang uuwian yun. Naku, bad trip talaga oh. Ang dami-dami ng problema, dumagdag pa silang dalawa. Kapag nalaman to ni Lola, lalong masa-stress yun. Nina, we have to look for them. Wala silang uwian, kaya malamang di pa sila nakakalayo. Nagkaalala ako, anong oras na oh. Ano mangyari masama sa kanila? Anak, sigurado ka ba na okay lang kay Dinding sumama ko? Eh, wala na akong maisip na iba natin pwedeng tuluyan eh. Tsaka, si Dinding lang naman tsaka yung tsaya niya yung nakatira dun eh. Siguro pwede na tayong tumira dun pansamantala. Eh, siguro ikaw. Eh, pero ako, di naman nila makakilala. Karen, huwag mo na masyadong isipin yun. Mabait naman si Tindy. Sigurado ako maiintindihan na yung sitwasyon natin. Sir, ano po yun? Anong nangyari dito kanina? Oh? Si Ana tsaka si Karen, bakit mo sila nalang lumayas? Sir, pinalayas mo sila ni Ma'am Ruth. Pinalayas sila ni Ruth. Hindi sila kusa lumayas? Oo, sir. Abel, iniwan ko na si Auntie sa hospital. The doctors gave her sedatives. Bukas nagigising niya.
What's wrong? May problema ba? Bakit mo pinalayas yung mga bata? What? Eh, lumayas sila eh. Bakit sinasabi mong lumayas sila? Sabi ng guide ikaw daw nagpalayas sa kanila eh. So, mas naniniwala ka na sa guard kesa sa akin. Alam mo, Ruth, sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano papaniwalaan ko eh. Kaya pwede ba, for once, sabihin mo naman kung ano yung totoo? You want the truth? Fine. This is what happened. Nakita ko yung dalawa paalis. So I confronted them. Ang sabi nila, gusto daw nilang lumayas dahil nagigilty sila sa nangyari kay Uncle. Kaya alis daw sila. So I let them. Ano gusto mong gawin ko, Abel? Pigilan ko sila? Ang lagay ay ako pa bang magmamakaawa sa kanila na magstay sila dito? After what they did? After everything we've done for them? Bakit mo sila inayahang umalis? Mga bata yung mga yun eh. Paano ko yung mangyari sa kanila? Abel, marami na akong problema. I have the interest of this family to look after. Na kung gusto nila lumayas, bahala sila doon. Pero hindi ko na sila po problema. Bakit mo sinabi sa asawa ko na ako nagpalayas sa mga bata? Eh ma'am, nabigla po kasi ako eh. Kaya nasabi ko yung totoo. Pwes, bawiin mo ang sinabi mo kay Abel. Sabihin mo na sila ang kusang lumayas. Pero ma'am, Sundin mo na lang ang gusto ko. Kung ayaw mong ikaw ang palayasin ko. opo ma'am. Kanina pa tayo paikot-ikot, parang wala naman na sila. Hindi nadala mo ba yung phone mo? Naiwan ko kasi yung sa akin eh. Try mo tawagan si Ana. Sige. Sorry, but a subscriber cannot reach. Oops. Naputol. Aldrin na yun ang kumunik. Si Karen. Try mo tawagan si Karen. Sir, good evening po. Oh, good evening. Anong problema? Sir, tungkol po sa sinabi ko kanina, yung tungkol po sa paglalayas nila Ana at Karen, nagkamali pala ako ng pagkakasabi, sir. Hindi po sila pinalayas. Sila po pala yung lumayas. Teka, bakit mo binabaw yung sinabi mo? Inutusan ka ba ni Ruth na bawiin yan? Ho, hindi ho, sir. Gusto ko lang linawin. Gusto ko lang pong magsabi ng totoo para wala pong gulo. Sir, pasensya na kayo. Nagkamali po ako ng pagkakasabi kanina. Sige na. Huwag ka na magpaliwanag. Ako na nagpaliwanag yung amo mo. Ako na nagsinungaling sa'yo yun. Sige na. Asa na naman ba yung guard na yan? Dami-dami kong ginagawa eh. Ano ba? Sino ba yan? Sino sila? Ay, good evening. Ito ba ang bahay ng mga Monteclaro? Oo, eto nga. Eh, ano ho bang kailangan nila? Sino ba sila? Ako si Tasing. Dati kong kapitbahay si Karen. Naku, pasensya na ha. Medyo ginabi. Kasi pinagtanong ko pa tong lugar ninyo eh. Wrong timing naman kayo eh. Wala na si Karen dito. Lumayas na. Ha? Ganon? Oo. Pampira naman oh. Pagkakataon nga naman. Diyos ko, wala naman palang say-say yung pagpunta ko dito eh. Nagtodo effort pa ako. Akala ko pa naman, makakatanggap ako ng reward doon sa impormasyong ibibigay ko.
Ano ho ba ang kailangan nyo kay Karen? May alam ako. Tungkol doon sa nanay niya. Ano, Nina? Nakontak mo na si Karen? Wala rin, Aldrin eh. Parang walang signal. Nina, subukan mo lang ng subukan. Aldrin, hindi naman kaya ayaw na talaga nilang magpakita sa atin. Baka naman gusto talaga nilang lumayo. Eh, saan sila pupunta? Wala silang pera. Wala rin silang matutuluyan. Hindi natin pwedeng pabayaan sila, Karen. Eh, sige na, i-dial mo na i-dial. Baka sakaling makontak mo pa. Nagre-ring na yung phone ni Karen. Tayo daw. Karen, gising yung cellphone. May tumatawag yata sa'yo. Ano tunog? May charge pa pala to? Nanay? Ibig niyo ba sabihin si Susie? Ay, hindi si Susie. Eh, di ba pati na si Susie? Alam ko yun kasi nandun ako sa burol niya. Natatandaan ko kayo, oo. Sinong nanay? Eh, di yung tunay niyang nanay, yung totoong nagsilang sa kanya. Ay, ano nga bang pangalan mo? Berta po ako. Ah, Berta, ganito na lang ha. Pakisabi kay Karen kung sakaling babalik siya dito. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niyang makilala yung tunay niyang nanay, puntahan niya ako. Okay? Ha? Sige po. Sabihin mo, huwag mo kakalimutan na ha. Hindi ko kakalimutan. Hello, Karen? Hello? Ano to? Ang ingay eh. Hindi ko siya narinig. Hello? Wala akong cellphone! Nakita ko, nilabas mo! Ibigay mo na! Ilabas mo! Madali kami! Oh my God. Karen, ibigay mo na! Karen, ibigay mo na! Karen, cellphone lang yan! Ibigay mo na! Karen, hello! Karen! Karen! Ito mo na! Karen! Kuya! Karen, mayamin na to! Mayamin na yan! Karen! Hello? Pahiram ako. Hello, Karen. Karen! Ayaw na eh. Nina, anong narinig mo? Bakit mo takot na takot ka? Hindi ko naririnig si Karen eh. Pero meron akong naririnig na lalaki para siyang nagde-declare ng hold up. Kinakabahan ako, Alden. Baka kung ano nangyari kina Ana at Karen. Kailangan na sabihin natin dyan sa mga pulis. Halika na. Ano, kailangan ko mabawi yung cellphone ko. Karen, hayaan mo na. Hayaan mo na. Cellphone lang yun, Karen, ha? Ano, hindi basa-basa cellphone yun? Bigay ni Lolo sa akin yun. Yun na lang natitirang bagay na binigay sa akin ni Lolo na nasa akin pa. Ba, ang dami namin pictures doon. Ni Lolo, ni Inay, yung mga text. Yung huling text ni Inay andun pa. Kailangan ko mabawi yun. Karen, sorry. Tama na, ha? Wala na eh. Nakuha na nila, ha? Hayaan na lang natin. Kalimutan mo na lang. Tama na, ha? Kagabi mo pa hindi tinatantanan niyang librong yan, ha? Nay? Nay, napunta po ako sa psychologist ng isang gabi. Humingi po ako ng tulong para maibalik po yung alaala ko. Hypnotize nga po ako eh. Para mahanap ko po yung mga nawawala sa utak ko. Anong nangyari? May bumalik ba? Para lang po akong nanaginip. Wala pa rin po akong maalala eh. Itong libro lang po na ito ang nasa isip ko. Itong Ana Karenina na to.
Pero wala pa rin po akong maalala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung paano ko po hahanapin ang anak ko. Alice naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, anak, matigilan mo na yan. Dahil wala ka rin namang makakalait. Nay, nung naglayas po ako nun, hinanap niyo rin po ako, diba? Hindi rin po kayo sumuko sa paghahanap sa akin. Kasi nanay po kayo. Ganun po talaga pag nanay. Hindi po sila sumusuko sa kanilang anak. Ganun din po ang nararamdaman ko ngayon, Nay. Hindi po ako sumusuko sa paghahanap sa anak ko. Isa lang po ang hinihiling ko sa iyo, Nay. Sana maunawaan niyo po. Ang lalayo ng incidents ng huldapan dito eh. Imposibleng makarating sila sa Visayas at Mindanao. Kagabi pa tayo naghahanap, Aldrin. Baka naman kaya tayo walang makita dahil ayaw talaga nilang magpakita. If ever naman, babalik naman sila dito eh. Wala naman silang ibang pupuntahan. Nina, we have to find them. Ano lang iisipin ni Lola pag nalaman niyang umalis yung dalawa? Si Lolo. Paano makaka-recover si Lolo ng tuluyan pag nalaman niyang wala sina Karen at Ana? They are family now. And we have to find them at all cost. Salamat, Berta. Oh, bakit? Sir, kasi meron ho nagpunta dito kagabi, hinahanap po si Karen. Tulog na tulog po kayo, kaya hindi ko na kayo ginising. Hinahanap si Karen? Oh, bakit daw? Meron daw po siyang impormasyon tungkol sa tunay na ina ni Karen. Dindi! Dindi! Ana? Dindi! Ana! Oh, Dindi! anong ginagawa niyo dito? Nung dami niyong dalang gamit ni Karen. Napalayas kasi kami sa bahay ng Ma'am Monteclaro eh. Ano? Sa totoo lang, dapat nga kagabi pa kami nandito. Kaso na-hold up yung sinasakyan naming jeep. Kaya ayun, sa presinto muna kami nagpalipas ng gabi. O paano ngayon yan? Saan kayo tutuloy? Nakakahiyaman, Dindi, pero alam mo naman wala na akong ibang kaibigan. Kung okay lang, pwede bang dyan muna kami sa inyo ni Karen? Naku, oo naman, ikaw pa. Pero ba't di mo subukan dun sa nanay mo? Ha? Di ba Dindi nasa Bicol na yung nanay ko? Tsaka hindi ko naman alam yung address na dun eh. Hindi naman kay Aling Naide, sa totoo mong nanay. Ha? Oo, alam mo ba, may pumunta dito, hinahanap ka. Sabi niya, siya daw ang nagbigay sa'yo kay Aling Naida. Tapos, alam niya rin kung sino yung totoong nanay mo. Karen, narinig mo yun? Oo. Dinig na dinig ko. Anong ibig sabihin nun? Hinahanap ka na ng tunay mong nanay, Ana. Kung di mo pinalayas yung mga bata, sana alam na ni Karen kung sino yung tunay niyang ina. Again, Abel, that's not my problem anymore. Sila ang kusang lumayas, hindi ko sila pinalayas. Wala ka ba talagang pakialam sa kapakanan ng mga bata? My family is my only priority. At hindi sila parte ng pamilya ko. So why should I care? Excuse me. I still have a family business to run. Kaya please lang, huwag mo akong istorbohin sa mga wala mong kwentang problema. May kwenta yung kapakanan ng mga bata. Like I said, they're not part of my family.
At hindi ko sila katugon. So, wala silang kwenta. Matagal na sa akin yan. Pero hindi ko na nabigay sa'yo dahil nagka-emergency, Chang. Ayun, naging busy na, nawala na sa isip ko. Dindi, sigurado ka ba? Kilala niya yung nanay ko? Eh, yun yung sabi niya eh. Eto, cellphone ko. Tawagan mo siya. Karen, hinahanap ko lang yung nanay ko. Tapos ngayon makikita ko na siya. Tawagan mo. Hello po. Ako po si Ana Karenina Kaluya. Gusto niyo raw po akong makausap. Gusto daw ko makita. Sige po. Payag po ako. Gusto ko rin po kayong makausap. Naman ang kondisyon ni Sir Nan. Although, hindi pa siya nagigising. Pero hindi siya ang pinoproblema ko eh. It's Carmela. Bakit po, Doc? Kamusta ko si Lola? Nagdi-deteriorate ang kondisyon ng katawan ni Carmela. Maybe because of fatigue, stress sa mga nangyayari. Nag-high blood pa siya kanina at anemic pa. That's a very deadly combination. Ano pong kailangan namin gawin? Kung mapapanatili niyo na hindi na siya mabigyan ng stress, malaking tulong yon. Mahina ang katawan ni Carmela. Baka bumigay na ito sa sobrang pag-iisip. Salamat to, Doc. Gagawin namin lahat para kay Auntie. Okay, please. Opo. Nasaktan ka ba? Hindi, okay lang po. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Huwag na, okay lang talaga. ka? Opo. Isang ka ba papunta? Ihatid na lang kita. Hindi po, okay lang po talaga. Bakit hindi niyo ba maintindihan? Kailangan ko nang tumayo. Kailangan katabi ko ang lolo sir na niyo. Auntie, magpahinga na lang muna kayo. Total, nasa ICU pa naman si Uncle eh. Hindi kayo pwede magstay na matagal doon. Tsaka, ang sabi ng doktor, pag nagpatuloy yung improvement ni Uncle, babalik na siya sa room niya. Doon, pwede na ulit kayo bumisita sa kanya. Pero ngayon, magpalakas na muna kayo. Oo nga po, Lola. Magpalakas na lang po muna kayo. Kasi kakawarin niyo kay Lola, napapabayaan niyo na po yung sarili niyo. Teka nga muna. Bakit wala dito si Karen at saka si Ana? Ha? Asan sila? Lola, nasa bahay lang po sila. May tinatapos lang na project sa school. Sabihin niyo naman, pag may time sila, dalawin nila ako, ha? Namimiss ko na silang kasama eh. Namimiss ko na kayong tatlo. Chang, kulang po yan. May mga bisita tayo. Apa tayong kakain. Anong magagawa ko? Eh, lang meron tayo. Saka, hindi ko naman nakalain na magyayaya ka pa ng mga palamunin. Sa ating pangalan, kulang na to. Pansamantala lang naman, Chang. Tsaka kaibigan ko po si Ana. Natural tutulungan ko siya. Si Ana, pwede pa. Kilala ko naman yun eh. Eh, yung isa, hindi ko nga kilala, pakainin ko pa. Biyaan mo na, Chang. Hindi naman sila magtatagal dito. Itiis-tiis na lang. Tiis-tiis ka dyan. Matagal na ako nagtitiis sa buhay ko. Kaya nga ayoko na ng dagdag pasanin eh. Baka hindi ko nakayanin. Ito naman si Chang. Baka okay. Baka drama. Okay na nga yan. Nasaan mga tao dito? Saan pa? Siyempre, hahanapan na lang sa Ana at Karen. Bakit?
Nasaan si Ana tsaka si Karen? Meron akong kamag-anak sa amin sa Maynila. Pupuntahan ko. Okay ka lang, magkakahiwalay tayo. Kung kailan ko pa makikita yung nanay ko, tsaka ka pa aalis. Tumawag sa akin yung kakilala kong taga-PNP. Nakita daw nila si Ana tsaka si Karen sa isang presinto sa Batangas. Hindi kaya pumunta siya dun sa kababata niya, si Dindi. Alam ko kung saan nakatira yun. Pupuntahan ko na lang. Ana? Ana, ikaw na ba yan? Kilala niyo daw po yung nanay ko. Oo, dala ko yung picture niya. Siya ang totoo mong nanay. Pinaampon ka niya sa akin noon sa safe haven. Si Mommy Maggie.